Good morning po sa bawat isa. Good morning din naman. Welcome po sa atin pong Saturday class. At ang atin pong subject ay under po ng personal formation, achieving our destiny. So, sige po, tayo po muna ay humingi ng patnubay sa ating Panginoon para maging matagumpay ang ating pong aralan. Let us pray. Pastor Pedrick, open us in prayer. Tayo po'y manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Lord, sa panibagong buhay, Lord, panibagong kalakasan na ipinagkaloob mo. Muli sa aming pag-aaral, hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong presensya, O God, samahan mo kami at bigyan mo kami, Lord, na karagdagang kaunawaan upang maunawaan namin, Lord, yung ituturo sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Hindi, Lord, sa taong gagamitin po, Panginoon, para magpahayag ng iyong salita. Karunungan mo rin po, Panginoon, ang siyang ipagkaloob po, Panginoon, sa buhay niya at maging sa amin po, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so Roman number 6 ng ating pong manual. Tama? What are some tips for scheduling our one's time? So, tips for scheduling our activities. Ito po, para maging smooth yung atin pong mga ginagawa, ano? Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, quarterly, kalahating taon, isang taon. So, meron po mga tinatawag na activities. Kasi bawat time, may activities. Amen? Kaya, okay, letter A, develop a weekly schedule for the usual flow of events. Ayan. Weekly schedule. Parang ito yung mga common schedule natin ano sa loob ng isang linggo. Yan po ay ano, gigising sa umaga, magluluto. Ano ba? Magpe-prepare ng pagkain ng mga anak, pagka ng mga nanay, ano. Pagtatay naman, papasok sa trabaho. Pag estudyante, ganun din, papasok sa eskwelahan. Common, ano? Yung usual na flow of events natin. And from that usual flow of events, pumapasok yung mga ibang activities. Diba? Tulad nito, yung pag-aaral ngayon, pumasok yung activities na ito, no? O kaya yung mga big event, mga meetings, diba? So, yun po, pumapasok po yung mga, ano, ito, yung church activities. Number 1, fill in the church schedule. O yung mga services and activities. Kasi maraming mga tao parang yung routine na lang yung buhay nila. 'Di ba? Gigising sa umaga, pamilyar na lang, ano? Maliligo, magpe-prepare, Wala nang ano. papasok sa trabaho, bibiyahe pa uwi, matutulog. Ganun na naman kinabukasan. 'Di ba? So, common yun. So, meron tayong dapat na kailangan na maipasok yung mga mahahalagang bagay. Like for example, yung tayo bilang Kristiyano, yung prayer life natin. Hindi kasi naisasama eh. Di ba? Yung iba, kasi yung iba nakikipagtipan kay Lord eh. Lord, gisingin mo po ako ng alas 3. Alas 4. Yan lang. Napapagising pa kay Lord. Ano yung utusan pa si Lord, ano?
time clock. Para magkaroon ng personal devotion. So, kaya kailangan yung oras mo na ma-manage mo. Mahirap yata gumising alas 4, alas 3 kung hindi ka natulog ng maaga. Itong naiihi ka. Bahagi na yan sa mga tumatanda. Pag tumatanda, 3 beses umiihi magdamag, 4. Lalo pag meron ka media. So, eto. Kasama ito. Number 1 yan, ano? Mga services and activities. Of course, in connection to our services sa church, ano? Pangalawa, fill in your normal work schedule. Alam niyo na yung mga normal work schedule, ano? Yan na yung sinasabi kong common schedule natin. So meron kayong di ba, yung ibang mga meron tayong tinatawag na listahan. Yung mga activities. Ako nilalagay ko nila sa mga ko, yung mga big event ng activities sa akin. Huwag na yung mga normal. Halimbawa, speaking engagement, anniversary speaker, yung ganon. O ito yung National Bible Day Celebration. So kasama po yung mga Ano po yung number 2 po? Kasi number normal work schedule. Number 3 po sa amin Sa inyo? in your normals. Baka naman nagkabaliktad. Baliktad po. Yung number 1 po wala po sa atin. Wala kayo number 1? Hindi, meron pong number 1 bishop pero wala po doon sa atin. Yung number 1, fill in the church schedule. Number 1 po Sa baba. Fill in the church schedule. Yun. Yung 1 po. Yung one yung one. Yung letter A, baka letter A yan. Nasa taas. Yung develop a weekly schedule, letter A. Meron po. Tama po. Number 2, fill in your normal work schedule. Number 3, fill in other firm commitments. Yan. Firm commitments. So, kaya titingnan mo diyan yung important, una yung less important, more important. Sa mga activities po natin, titingnan natin doon yung mga sasaalang-alang natin yun. Yung iba naman, urgent, tapos important, no? More important. So, check natin yung mga ganun. Firm commitments. Number 4, prioritize the remaining time based on goals. Prioritize. Yung pong meron ka pang natitirang oras. Diba? Pwede mong isingit yung yung dapat mong gawin o sa natitirang oras. Hindi sasayangin mo na naman yung natitirang oras mo. So, kailangan natin yun. And, of course, number 5, maintain balance. Balance. Meron kang time sa relationship mo kay Lord. May time ka sa family. Diba? May time ka sa work. May time ka sa sarili mo. Diba? Kaya yung tawag doon, me time. Kaya nga, nung nagpunta kami ng Taiwan, isa sa nakita ko sa kulang yung exercise sa sarili ko. Kaya, kasi hirap kahit na nakakapagturo ka, tapos mahina naman ang katawan mo. Di ba? Buti yan, basketball ko pa tayo sa DMC ba yun? DMC? Sa Tagaytay. Hindi ko masyadong maramdaman doon.
Pero kailangan ko palang at least merong personal exercise. Yes po. Kaya lakad-lakad ako ngayon. Pumapasok ako sa barangay, naglalakad. Diba? Para ma-exercise din. Balance, hindi pati sa pagkain, balance. Lahat, no? Lahat merong kaya merong social life, merong tinatawag na family life, spiritual life. So, lahat po ay mahirap. Kahit na gaano ka karunong at gaano ka Yan kagaling. minsan kasi na-ignore. Oo, Kasi yun, busy. oo. Nasa-set aside natin, hindi natin nabibigyan ng pansin. Basta nga 3 John 2. 3 John 2. Basa. 3 John. Sabi nito, mahal kong gayo, idalangin kong ikaw, sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng inyong buhay spiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Oh, amen, di ba? Hindi puro spiritual. Dapat pati physical. Di ba? Ayun yung prayer eh. Sabi na doon, Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health. Amen? Just as your soul prospers. Amen? So pareho nagpa-prosper. Soul and body. Body and soul. Amen? So, kailangan natin binibigyan ng yan. Maintaining balance. Pang-anim, memorize your schedule to avoid over-scheduling or double scheduling. Nung nag-meeting tayo ng UBAS, hindi ko alam, at 30 pala, planning namin. January 30. 29 and 30, doon kami sa Tagaytay ng church. Na pagkasunduan natin, 30. Hindi ko alam. Nakalimutan ko tumatanda talaga Kaya pag uwi ko ng bahay, nalaman may schedule pala ng ng planning. So, paano ko na naman ayusin ito? Sabihin ko sa sa church, nabis na na-move yung sa church. Baka pagalitan naman ako ng mga elder pagka minove ko na naman. Diba? So, kinat ko si Kap. Kap, baka po pwede po bang natin i-move yung ating napag-usapan kanina na gawin natin 31 Saturday. Mabuti naman, approve naman kay Kap. Pag-approve kay Kap, madali na yan sa mga constituents Saka mas maano yung 31 siya kasi Saturday. Sabado. Opo. Kasi Oo. pag Friday. Ibig sabihin sa Sabado na yon, next Saturday wala tayong klase. Opo. Yun lang. Kakanta po tayo, Pastor Edwin, ikaw ang pambato namin. Bigyan ako sa certificate. Ha? Ano? Yung program. Bigyan na sila mga. Oo. Kailan yun? Kailan? Kaya sa Monday, practicein natin. Hanggat maaari, Anong kanta yun? yun Philippines is for Christ. Kayang-kaya nyo yun? Kaya, Kayang-kaya. Kayang-kaya. Caloocan is for Christ. Di naman daragdag natin. O kaya pa ba yung Kang Kaloo is for Christ? Kasi yun ang termino ngayon sa Caloocan, Kang Kaloo. Kang ka ano? Kang Kaloo. Kang kaloo. Oo. Yun ang parang bansag, Kang Kaloo. Yung Caloocan, binaliktad, Kang Kaloo. Is for Christ. Practicein natin sa Monday. Pagtapos ng pantas.
Naka-uniform tayo dapat ng palpas lahat. Oo, uniform. Alam na ba na? Nakabarong tayo. Alam na ng mga Mga iba. pastor, nakabarong tayo. Pinabarong tayo mga mag-pray. Siguro yung kakanta, ganun muna natin. Yung Pag minus one, nag-pray tayo, nakabarong at tayo. saka yung ano. Pag kumanta tayo, naka. Dali lang yan. Okay na yan, ano? So, mahirap yung double scheduling eh, no? Yung hindi mo, mahirap yung naka-oo ka dito. Tapos hindi mo alam eh, meron ka palang schedule, oo ka na naman sa kabila. Mahirap yung ganun. Kaya need talaga may lista. Ito yung tinatawag na plan. Kaya meron kang ano, no? Meron kang, Doon ka lagi titingin kung may schedule ba wala. yung may secretary ka, Kasi ganun pag sana. nag-overlap. Yan. Yung dignidad ng leader na bumababa eh. Oo. Minsan, pwede ba yung... Minsan mahihinayang ka eh, no? Kasi sa akin nangyari talaga yung ganun eh. Merong nag-invite sa akin na una. Di, okay na. Ako speaker na anniversary doon sa ano, sa Abra. Abra yun eh. Layo pa naman. So, ganun. Pagkatapos, a month before, yung member namin, yung anak niya magdidibu. Magdidibu. So, sabi niya sa akin, Bishop, kayo po yung magsishare ng word of God patungkol sa, yun nga, dadibo ng anak ko. Inayawan. Sabi ko pa, anong date? Ano? Same. Pareho. Ibig sabihin, dinelegate ko yung dibu. Pinuntahan ko yung sa Abra. Ay, doon ako nauna eh. Diba? Pero, yung pamilya ng magdidibo, businessman yun eh. Tsaka talagang generous giver. Paano gagawin mo nun? Sino yung nauna? Ha? Priority comes first. Priority na una. Ayun nga eh. So, halimbawa, meron kang na-priority mo nga yung una, tapos bandang huli parang iisip mo, nagkamali yata ako ng na naging desisyon. May mga ganun talagang ano. Meron talaga Bishop merong mga bagay na gusto man natin, hindi yun yung kalooban ng Diyos. Hindi ko alam kung nagdala, parang kasi nag-delegate ako ng rito, mga kabataan namin, o mga assistant pastor ko rito. Siyempre, yung mga member mo, mas gusto nila yung pastor talaga nila. Di ba? Kaya parang medyo nanlamig ng lupay na sila. Parang tinabad na gano'n o whatever. So, yun ang nangyari. Siyempre, yung tinatawag na palabra de honor. Yun na lang naging sa akin. Okay, letter B. Make wise use of time, off, and legal holidays. Make wise use of time, off, and legal holidays. Use them for major projects that do not fit into the normal routine. Good morning. Kaya tayo, madalas po, sinasabay natin, di ba, may planning tayo sa church. Tingnan natin yung holiday. Tingnan natin yung walang pasok. Yan, ganun eh. Kaya dyan natin nilagay yung at least no work. At madaling yan po yung to compare doon sa sa normal routine ng atin pong mga pinagagawa sa pang-araw-araw na buhay.
use Sundays to reflect on the week ahead. So sana maging priority ng mga Kristiyano talaga yung Lord's Day, yung Sunday. Yun ang nakakalungkot, marami mga Kristiyano. Kahit araw na Sunday na talaga, hindi pa rin nila talaga maisuko. Amen? Dami mga hindi nila maiprioridad talaga yung pagsamba sa Panginoon. Dapat kumbaga sa ang araw ng Panginoon, kinasasabikan natin. Yun ay dapat ma-experience natin nga yung presensya ng ating Panginoon, of course, sa kanyang tahanan, sa bahay ng Diyos. Amen? Di ba kapag ikaw to talaga malalim ka sa Panginoon, isang araw lang o isang linggo lang, isang araw ng linggo na hindi ka makapagsamba, parang kulang. Di ba? Parang kulang ang buhay. Eh paano kung ilang linggo hindi ka sumasamba? Eh di kulang-kulang ang buhay. Lobat na. So, parang there is something missing eh. There is something wrong pagka hindi ka nakakasamba. Tsaka mahina yung panlaban mo sa wala ka pang prayer life. Madaling matukso. Madaling bumigay. So, be wise, And letter C, yun na ba? Letter D, know how. Hindi. Guard your personal time. D, Guard your personal time. Personal Letter E po yun sa akin. ha? Letter E po. Iba. Ay, iba. Paano nakakaiba na? Yung sa akin, sa D, sundan nyo na muna ako sa D. Sige po. Know how to handle interruptions. Ayan, mas sigit yan. Yun. Paano mo, i-handle yung interruptions? Interruptions. Interruptions. Interrupt. Not interaction, interruptions. IUP. Like for example, paano mo siya yung telephone calls? Kailan nakaka-interrupt ang telephone calls? Ako po, pag Sunday, wala akong dalang cellphone. Silent. Silent. Pagka during worship, tapos tutunog yung cellphone. Patay. Nakadistract. Di ba? Nakaka-distract yun. Nakaka-interrupt yun. Kaya nga, di ba sa atin to, walang no cellphone uses during worship. Walang gamit nga lang para hindi ma-interrupt. Kung halimbawa meron kang ka-meeting, tapos meron tatawag. Walang schedule dapat, hindi siya pag-Sunday. Ayan ba yung hindi Sunday? Hindi ka rin po nakafocus doon sa praise and worship or sa church time niyo po. Kapag yung merong parang interruption na may hinihintay ka, may schedule ka, natatawag. Pwede mo naman i-call back na lang. Nakagayak na kayo, sisimba kayo. Dumating ang mga bisita. Sama sila. Sa church. Pero Pag hindi, yun ang no? Pag hindi, maiwan sila sa bahay. Pag regular days, bisita sila. Pero pag Sunday, Sunday bisita talaga. yan. Di ba? Tingnan yun, no? Kaso nga, may mga Kristiyanong ganyan. Sis, bakit hindi ka nagsimba? May bisita na dumating. Tapos kakatwiran, madalang pa naman bumisita sa akin yun. Sasama mo na lang sila sa church.
Hindi rin ko sasama yun. Hindi, pinakamatagal na, minimum halimbawa, pinakamatagal na 2 hours sa church. Hindi naman lahat ng oras kung gugugul ako. Uwi naman eh. Minsan, aatin ako ng meeting eh. Biglang may darating na bisita. Hindi. Paano mo siya, sabi ko, uwi ka na muna kasi meron akong pupuntahan. Siyempre kahit pa paano, kakausapin mo na, entertain mo rin. Paano mo i-handle yun? Yun pa rin yung priority siya. Yung priority mo pa din ang Pa paano kung yung bisita mo bigla siya. lalabgipan ka ng 10,000? Yun doon dapat. Priority pa rin yun siya. Ayun, saan Kasi sabi ko, Bishop, bakit ngayon ka lang? Nataga ka? Nakakaintindi naman yung pag-ikap ko. So, na pinadala yun sa'yo. So, priority mo pa rin talaga yung priority mo. Hindi kasi kapag iniwan mo siya, halimbawa, pag iniwan mo, pinauwi mo, hindi pa Ano parang, mo kay Lord kagabi? Lord, kailangan ko ng 10,000. Yung pala yung sagot. Eh, dumating. Kung talagang para sa'yo, ibibigay niya At saka sa'yo. blessings ni Lord, wala namang sorrow eh. Maintindihan If God gave you a blessing, sakto-sakto lahat yun. Pastor, case-to-case basis ba yan? face-to-face basis na eh, no? Ano, paano nga yung, hindi, ano ba, pupuntahan mo, meeting lang. Tapos, nakaschedule ka talaga pumunta. Pero yung meeting na yun ay hindi naman talaga important. At saka kung depende din siya, kung halimbawa hindi naman ikaw yung pinaka-spokesperson Yun nga, doon, pwede sa meeting naman na yun. Kung attendee ka lang doon, okay naman yun. Kung attendee ka lang. Kung attendee ka lang, pero nandun pa rin yung titimbangin mo pa rin kung ano yung mas importante. Kung halimbawa, yun ay talagang importante na kailangan mo siyang makausap, meron talaga siyang need. Uunahin mo yun kaysa dun sa ikaw na attend ka ng meeting at attend ka lang naman. Depende sa leading ng Holy Spirit. Yun nga, tinan mo yung, yung interruptions, Ay, halimbawa, katulad din, may turo ako. Mamaya, mag-anak ako sa kasal. I-ano ko yung turo para umatin ako ng na Minsan lang naman kasalan. yung turo naman, pwede naman umabsent at Actually, dalawa kami ni Noemi. Sabi ko, ikaw na lang magpunta. Ninong-ninang din naman nalilate sa kasal. Pwede rin. Di ba? O kaya may partner ka. Kung halimbawa may attendan kang meeting, may partner ka naman na mag-iwan sa bahay. Oo, meron. Siya muna mag-entertain. Ay, sa kasal po, siya muna Kaya nga. umattend. Sabi ko nga, pagka Kahit pareho na- tayo magpupunta doon, pareho tayo malalagasan dyan. Di ba? Aside from that, hindi pa tayo makapagturo. Di ba? Di ikaw na lang, tumatabang ka na sa akin. Di ba, paano kung ako magkakasal? O di, wala muna tayong aral ngayon. Di ba, kung ako magkakasal, wala mo nang aral. Siyempre, paprioridad mo yun, ikaw magkakasal eh. Mababa 10 million. dahil minsan lang naman kasi yun. Hindi naman after dun sa bibigay na lang. If kundi Kasi after parang ikaw na yung pinaka-manok, ikaw, ninong ka lang dun eh, pwede ka namang. Meron kang sasaalang-alang sa mga ganung mga interruptions ng mga schedule natin. Tsaka minsan lang naman yun eh. Yung klase meron pa naman pagkakataon na mag-attend ng ihinto mo na, tapos pwede mo naman i-take back yung na yun. Kasi nagsasalo-salubong ang mga schedule. Tulad niya, schedule natin next Saturday, may ubas, merong National Bible Day Celebration. Wala mo na klase. Ano naman yun? Di ba? Oo, magkita tayo sa barangay lahat. Ministry naman din yun eh. Kumbaga importante din naman yung Bible. Oo, kasi yun, once lang yun. Once a year lang naman. Once lang yun. Mas priority natin yun. Pagkakataon na natin yun na mag-evangelize sa mga tao sa Diyos. Yun nga. Meron kayong meeting, halimbawa, pastoral organization meeting. Tapos nasabay naman ng graduation ng anak mo. Ay,
importante yung yung graduation ng anak. Minsan lang yun. Di ba? Eh, ang pastoral eh, marami naman beses. Kaya yung nga. pastoral. Kaya dyan natin minsan kasi Family. Family pa. naipa-priority yung hindi dapat i-prioridad. So, kaya kailangan dito nating Wisdom din. I-manage talaga. i-manage your time Kasi talaga. minsan nga, tama yung sinabi minsan, yung hindi mahalaga, nagiging Oo, priority. mahalaga. Yung priority, yung mahalaga. Eh, halimbawa, yun nga, alam ko may maraming mga pastor lagi nasa SM. O, di ba? Laging me time yun. Social life. Wala nang soul winning. Napapabayaan naman ng church. Di ba? Kailangan yung balansyado. Kailangan natin check lahat yun. Iba naman, lagi naman soul winning naman, puro Bible study. Gawain dito, gawain doon. Yung relationship naman niya sa asawa niya, sa anak niya, sa pamilya niya, unhealthy. Kaya ha? Hindi porkit nasa gawain ka, akala mo okay ka. Diba? Nasa gawain ka nga, pero yung relationship mo kay Lord, hindi naman healthy. Diba? To the point na mababurn out ka talaga doon. Kaya yung balance, no? Pati sa sarili natin, relationship natin sa ating kapwa-tao. Okay, so ito yung mga kasi ito talaga mga unexpected visitors, paalis ka na lang, biglang may darating, kailangan mo pa rin bigyan ng at least minimum ng 10 minutes yan, or, di ba? Unexpected assignments. Di ba? So, yan po yung mga kailangan mo siyang i-handle. Letter E, know how to restrict time-consuming activities. Ayun, restrict time-consuming activities. Yan. So, kailangan meron kang restrictions. Diba? Ano-ano yung mga dapat mo lagyan ng restrictions? Panonood ng television. Baka may nag-ML pa rin itong pastor. Di ba? Di ba pagka nanonood ng television, biro mo, alas 3 pa na nagbukas ng TV hanggang alas 9 na ng gabi. Gusto. Movie marathon. Pinanood lahat ng May mga ganun. Wala yung social media dito. So, entertainment. Hobbies. Kailangan ng restriction. Kailangan mo ng tinatawag na time-consuming Yung mga tao kahit saan pumunta may headset, no? Over-entertainment ng mga tao yun. Puro naman Ay, di ba yung mga kahit mga kabataan Kristiyano, makakita mo, nanonood ng pelikula, naabot na ng madaling araw. Di ba? Oh, yung Netflix, Netflix ba yun? Netflix na. Adik na adik yung mga kahit matanda. Kahit matanda. Kaya yung mga hobbies natin, okay lang may hobbies. Hindi pwedeng wala No? Sometimes playing billiard, sometimes yung nagano ako ano ba yun? Bowling. Ito yun, strike Naka-strike eh. Hindi na isang strike yun. Ano yung strike yun? Hinahamon kita. Sa kanila yun. Isa sa akin yung chess na talagang binabawasan ko. Nung araw, ayaw ko maglaro ng chess, umaga pa lang hanggang gabi. Pero, hindi pwedeng kasama yan, no? Yung ng mind Pero, hindi naman too much time. To the point na marami kang hindi na nagagawa. Nakalagay naman yung know how to restrict. Know how to restrict. Ikaw magbabalance dyan. Hindi naman sinabing wala. Tanggalin lahat. Restrictions. Mag-restriction. Maglaro, mag-basketball, di ba? May limit. Oo.
Ayan. Projects, crafts, books, newspaper, magazines. Ayan. Kung kailangan, nagbabasa ka rin ng mga yan. Huwag lang tik-tik. No? Ano ba nun? Wala. Yung ano, yung pen shop. Ano yung pang ano, Playboy. Playboy magazine. Pwede ba yun? Playboy magazine. Hindi pwede yun. Hindi ba? So, hindi kasama yun, ha? Basta magazine, yung matinong magazine. Kasi makakabalita ka rin dyan, eh, no? Matindi yan, matyagang magbasa ng dyaryo. Hindi matyagang magbasa ng Biblia. Oh, yan lang, oo. Kasi may books dito nakalagay. Oo, ayun, Bible books. book. Bibles. Yung mga love story, no? Para sinusubaybayan. Pocket book. Oo, yung mga pocket books. Wala nang ganun po. Nasa Meron internet na na lang. online eh. eh. Yung Wattpad. Parang gustong-gusto mo sundan. Pero pagdating sa Bible, boring na boring. Oo. Unang page pa lang. Antok na. Bakit ganun, ano? Pag nagbabasa na ng Bible, parang pinag-ihili na yung mga mata. Antukin na kaagad. So, Parang gawain din yan. Mga tao gawain ang tuke. Pagtapos yan, mga tao, magandang yan. Gising na gising. Tapos pag sinabi ni Pastor, are you blessed? Sabi niya, amen. Pero natulog. Kaya nga, bless niya, nakahimbing niya. sino naniniwala dito na pupunta na impyerno? Amen. Amen. Dahil wala sa Oo, alam na alam. Oh, meron ganyan eh. Kung kailan nagpipreach tsaka matutulog, Lalo tayo mga preacher. Kilala hihilig natin pa mga eh. inaantok. Tapos biglang magigising. Oh, biglang Amen. Gising yan. Pero, Hindi nila alam, kita-kita yung pala natin sila eh, no? yumukyok na siya, yumukyok na talaga, gumano na eh, no? Bigla na, gulatin mo nga, di ba? Ako inugulat ko eh. minsan, pag uwi ninyo, may maninigil sa inyo, mahirap magpatulog ng matanda. Ako may technique akong ginagawa. Wala talaga matutulog all throughout the message. Kasi isang oras ako mag-preach eh. Kahit anong pilit ko. Pinipilit ko nag-aaralan ko maging 40 minutes na. Pero para wala talaga matutulog, every now and then, silang pinapabasa ko ng script ng verse sa Bible. And every now and then, pinapaulit yung sinabi ko. Tapos pinapaulit ko pa ulit. Ayun, maganda. Para may participation sila. Tapos tinatanong ko sila ng mga tanong na mag-iikot mo na yung utak nila paano ko sasagutin. Tapos pinasasagot ko sila. Hindi talaga, wala talaga matutulog doon. Okay, letter F. Know how to rate various tasks. Rate. Kailangan mo siyang talagang pag sinabing rate, kung baka masipat mo. No? Yung mga tasks, no? Yung mga gawain, mga gampanin, titignan mo yun. Kung unang pagsipat, ano ba ito? Useless? Di ba? Minsan kasi yung useless, yun pa yung ginagawa. Useless na nga eh. O magmarites ka, useless yan eh. Di ba? Okay lang kung magmarites sa Bishop kung si Jesus yung pag-uusapan. Yeah, sana ganun eh. Pag magmarites ka, walang kabulog. Oo. No way. Yung sa totoo lang, may mga Kristiyano na nagsisharing ko ha. Pero ang pinag-uusapan, buhay ng may buhay. Buhay ng kapatid. Ipag-pray naman natin. Hindi pa, sana kung positive ang pinag-uusapan, negative na. Ganun ba pala? Bishop, pag-pray natin siya. Ano pa nangyari doon? Napanood mo yun sa Totoo ba? Kailan? Ano nangyari? Bakit? Yung mga ganun na. Ninanamnam pa eh, no? Sunod-sunod ang tanong eh. Pagdating sa Bible, hindi niya matanong. Di ba? So, useless. Marami mga useless na nagiging prioridad ng mga Kristiyano. Yung useless, nagiging useful. Pag useless yan, wag na. Ano yan? Oh. Sabi ko nga, okay lang ang social life eh. Pero yung magiinuman kayo sa social life, useless. Diba? Useless yun.
Kasi may mga Kristiyano pang ganyan na may inom eh. Di ba? Nagsubo mo na. Pinipilit mo pa. Di ba? I-rate mo yan. Kaya dapat mauna yung pagsisisi. Di ba? O, makipag-girlfriend ka o makipag-boyfriend ka sa unbeliever. Useful ba yan? Di ba? Accompanying to Di na take one. mga worldly. Useful ba yun? Useless yun eh. Di ba? Oo. Dami mga useless na para bagang ano pa? Using too much cellphone. Useless yan eh. Di ba? Manood ka ng manood yan ng kung manood ng mga useless. Pero, yung useless, pinaprioridad ng maraming mga Kristiyano. Madalas ko pinapanood sa cellphone yung mga aso. Oh, di ba? Ang galing nila. Ang dami, no? Ang dami mga daily activities natin na alam nating useless pero patuloy na ginagawa. At mga masakit yan, pinaprioridad. Diba? Oo. Amin natin ang katotohanan. Paggising nyo, cellphone kagad hawak nyo. Mas ini-enjoy yung useless ng mga bata. Oo. Diba? Oo. Kailan ba natin paggising upo muna, yuko muna kay Lord. Nagpasalamat muna kay Lord. Diba? Buhay ka pa rin. Malakas ka pa rin. O hindi, kaso nga, paggising, cellphone kagad ang Nag-Facebook ako to 2 hours. Tapos, Dati? magdadasal ako 30 minutes. Noon yun, pero yung nanggaling na tayo sa ibang lugar, priority ko na ngayon yung prayer. 2 hours ng prayer. Talagang magiging kanya, talagang... Basta po, Bishop, more than 1 hour. Ngayon, Kasi, di ba po, sabi nga ni God, can't you pray with me for an hour? Hindi po pwede yung minuto lang. Kasi pag sinabing 55 minutes lang, minuto lang yun. Eh sabi ni God can't you not pray with me for an hour? Sabihin, oras yun. Hour Hour. So, kailangan lagagpas ka ng 1 hour, ganyan. so, For an hour. bibilis ang paglago mo yun sa spiritual kapag kaganyan. Ngayon, pag Actually, natitrain naman po yan. Natitrain. yung Facebook ako na siya, pinakamatagal na yung 20 minutes. Pwede unti-unti. So, yung kung manonood mo, yung mga mahalaga, mahalaga, may message, tignan, di ba? Pero para diyan ka na maglaro ng yung mga laro, daming laro no? Pinakamahirap kasi madaling magdisiplina ng ibang tao. Yes. Pero pinakamahirap disiplina yung sarili mo. Katulad yan, mag-Facebook ka. Sasabi mo, 30 minutes lang. Oo. Pero Hindi mo na naalibang yung oras. Nalibang ka. Pagtingin mo, 1 hour and 30 minutes na pala. Napasarap eh. Kung maaari sana, maglalagay po kayo ng Nalibang. 30 lang. Kasi magpapapaut na sa screen yan. And Ilan then, ikaw pa rin yung pipindutin mo, magpapatuloy ka mo. Disiplina talaga. O kaya nga, sino na yung nasunugan ng sinaing habang Wala pa naman. Nasunugan ng ulam. Hindi nasunugan doon ng kanin. Nagsalang eh. Magkakasunog. Tutong na pala. Tsaka na, nung naamoy niya, tsaka niya naalala, ay, nagsaing pala ako. Sinaing pala ako. Napakabuti po ng Lord kasi parang ang reminder po niya yung bagong schedule po natin sa Prayer. Monday, yung regarding po sa prayer, napakalaking po para sa atin, impact. Kasi parang nagre-remind po sa atin, hindi lang po yung church natin, hindi lang po yung pamilya natin, yung health natin, yung trabaho natin, kundi sa global po kabuuan ng bansa. Yun, na isa pa yun. nangyayari po Oo. ngayon. Kaya, dagdagan natin yung So, kailangan matuto tayong mag-rate sa mga pinagagawa natin. Sipatin natin, ano ba ito? Pagka useless talaga, hanggat maaari, unti-unti na talagang yan. I-delete yan o tanggalin yan. Tingnan natin, pangalawang rate, important. Mahalaga. Diba? Yung pangatlo, urgent.
So, paano kung ano, important siya pero hindi urgent? Ano yung mga urgent? Number one. Ngayon na. Number one activity. Paano kayo magbigay na ano? Oo. Ngayon na. Halimbawa, nung may papeles ka na kailangan urgent na ipasa. Urgent. Merong date na nakatalaga na kailangan mong Important to compare with urgent, yung urgent and Kasi, important. Pag sinabi kasi yung Bishop Urgent, hindi na pwedeng ipagpaliban. Yun, Kailangan yun. Diba? Emergent, importante din Huwag sa ka muna pumirik. Kasi huwag ka muna pumirik, mamaya na may speaking engagement pa. Ayun, tapos halimbawa, urgent na. halimbawa, may Lord's Day, araw ng Linggo, pananambahan. Yun nga, manganganak na yung asawa mo. Ano gagawin mo? Ano na ng important tsaka ano ng urgent? Priority na muna yun. Urgent yung pangalan. Urgent yung panganganak, di ba? Paliban yung parang katulad ng Ikaw ang speaker, pastor. Yung katulad niyan, ikaw ang speaker sa church. Manganganak asawa mo. Yun ang mahalaga na dapat marunong paano yun? mag-train yung mga pastor. Hindi lang tayo nagpe-preach, meron tayong mga marunong yung mag-preach. Dapat merong No. sumayo. on the spot yun. On the spot. Oo, spot na magtuturo. Kailangan may baon lagi. Pag nakasama ka sa leadership, Atin mo yan no? sabi ng Bible, season Importante and yun, out ha? of season. Yung important, tsaka urgent. Parehong important yun. Pero yung urgent, Iba yung urgent nasa itaas ng important yun. Yun, mas ano siya, mas Pag sinabing urgent, prioridad talaga yun. Urgent yun eh. Urgent yun eh. parang katulad Ang Bishop emergency. ng Call of Nature. Pag dudumi ka, hindi mo po pwedeng i-postpone yun. Yun yung urgent. Oo. Na kahit anong mangyari, yun yung unahin mo. Oo. Nagpipreach ka, kaya na hindi ko kaya, alam ko magbanyo. Sa gitna ka na preaching. Sabi mo dito sa yung urgent daw sa Urgent, immediate. station po. Kailangan Immediate activities, action. important yung long term. Long term. pero mahalaga sa gagawin. Kasi yung ano nga, yung schedule mo yun eh. Meron kang weekly schedule. Oo. Yung importante na yun. Meron ka pang pagkakataon. Pero yung urgent, wala nang pagkakataon. Kailangan mo Asap, kumbaga, kailangan unahin talaga. Kailangan mo hindi mo pwedeng pasen yung ano mo. Yun nga. Time na ngayon. Sinabing asap na si Pastor. Kumbaga sa ano, it's between life Kaya and death. matututo ka mag-balance eh. Unahin mo yun. No? Yung sisipatin mo yung mga activities mo, alin ba rito? Okay. Good. Better and best. Diba? Maraming sablay. So, ano ang mga magaganda halimbawa rito? Una yun si Bess. Siyempre, yung best, di ba? Yung best. Kaya nga, ang mga Kristiyano, hindi ka na namimili sa right and wrong eh. Tama ba? Meron bang Kristiyano na namimili pa between right and wrong? Wrong and right? Meron pa rin eh. Yung mga cardinal eh. Kasi the more na binalance mo siya, the more na magkakamali ka. Yes. Pero pagdating ka lang, alam mo yung righteousness, well, no need to, Pero dapat ang pilian ngayon, between good, better, and best. yan. If you are a mature Christian eh. Yun ang pilian. Hindi na between right and wrong. Tama ba? Kaya alin dito yung good, yung better, yung best. Diba? Kasi parang ganito yan, yung good. Oo. Okay naman yung intention niya eh. Oo. Good. Pero yung ways ng kanyang hindi maano. Maayos. Oo. So, katulad yan, dapat gawin mo rin yung better. Oo. Lampasan mo ng Good, better, and best. Pag satisfactory. Pag better, more improved. Pag best, high level. Excellent.
Excellent. Pero ginamit sa atin, Ah, hindi. good and Ito, lagay natin. Pag ginagamit naman, no comparison. Pwede ba ilagay yan sa tinatawag na pagbibigay? pagbibigay na. Pagbibigay. Good and faithful. Pag ano? Sa gawain ng Panginoon, pagbibigay. Oh. Pwede nga niya. Yung magbigay, good yan, di ba? Opo. Oo. Pwede mo panghigit. Kaya yung iba. Kailangan, nandun na sa dulo sa Di ba? Ito, good na yan. Pwede pumasok, di ba? Sa pagbibigay. Kapag, better, comparing of two. Yung pala ang ginamit sa Bible. Kasi kaya, Comparing of three. kaya kinuha ko yun dahil alam ko yun ang sasabihin. Kaya ginamit ng Lord ang salitang good Oo, hinigit. when it should be best. Kasi wala namang impact. Opo, wala kang best eh. Opo. Kaya, ganun, kaya good ginamit. Oh, pero pag nung nilikha ang tao, very good. Very good. Yeah. Ano yun, no? Yung magkaloob, Kasi may pinagkumparahan na. good yan, di ba? Oh. Pero kung ikaw ay magkakaloob, beyond. Di ba? Beyond sa iyong kakayanan. Ano yung better? Best. Best na yon. Pag nagbigay nga daw, Bishop, dapat may sacrifice. Oh, yun nga. Biyan na yun. Yung may meron. May sinaalang Oo. Kumbaga sa ano, Yung ramdam hindi ka mo. lang nagbigay na dahil lang nagbigay ka, kundi ando doon yung sacrifice. O, halimbawa, kumita ka ng 50,000. Tapos, 5,000. katwiran mo, hindi, hindi, 500 lang bigay ang ano mo. Okay. Kasi, yun ang kusang loob eh. Hindi ko napipilitan lang. Yung yung pamangkin ko, kasi siya, manager siya sa call center. 100K ang sahod niya. Ang Oo. bigay niya sa 10K. 100. Oh. Tights yun. Okay. Wala pa po siyang binibigay. Wala pa siyang Nagbabalik pa lang. binabalik niya pa lang yung Ang ibinibigay po yung offering. Opo, yung offering. Yung iba naman kasi, Kaya mo, hatiin. So, pag ibinigay mo ang 10K sa 100,000, good yun. Tama? More than 10,000. good. Pero pagka nag-exceed ka sa 10,000, very good. kaya nakita ko yung buhay nila talaga more blessing. Parang example, this sermon is good. Oh. That sermon is better. Christ's teaching is the best. Okay. Right thesis is the best. Right teaching Teaching. is the best. Thesis and teaching is the best. So, Parang ang Lord po, ang hinahanap po niya sa bawat individual ay yung laman ng puso. Parang re-remind po natin yung nagbigay ng yung balo po, yung kusing na para sa kanya po, na isinakripisyo po niya ng buong puso. buong puso yung kusing. Opo. Kasi yun na lang talaga yung kanyang Ayun yung meron siya. Yung binigay, Meron eh. Ang binigay ng Hindi matanda, siya sa malaki pastor, o maliit, kundi yung laman po ng puso. hindi laman ng puso niya binigay, ang binigay niya buhay niya. Kasi yun na lang kasi yung kakainin niya. Yun yung Buhay. papasok ng sa Kaso nga lang, yung ibang mga taong nagbibigay, yan ginagawang basihan. Eh yung matanda nga, nagbigay ng kusing. o kaya kusing lang din. Hindi nila alam, yun na lang yun. Ayun na lang kasi. Kaya pala yun, naging pasaya talaga pamantay, ang kusing lang eh. Mas Kaya, masaya na pala sila ang sa kusing. pagbibigay, doon sa kusing. ang pagbibigay, maraming tricks dyan sa Satan. Just to, wag mong magawa yung ayon. Oo. Pamakin na, tingnan mo, may magta-types. Kunyari, katulad ni Mag, yung pamangkin niya, 100,000 yung sinisweldo. Oh. Yung iba, magbibigay 10,000. Pero hahatiin yun. 5,000 sa offering, 5,000 sa tithes. Yung nagtataka sila, nagbibigay kami, bakit hindi kami umuunlad? Sabi ko, kumuha ka nga ng buto at hatiin mo, itanim mo kung tutubo. Hinahati kasi eh. Oh, yeah. Yung principles of giving, gumagawa sila ng kanilang sarili ng principle. May Bible eh. Diyan yung pagbibigay para maging good tayo sa harapan ng Panginoon. Good, faithful. Tsaka yung kwento ng alabaster jar. Pag halos buong isang sahod niya ng isang taon. Hindi siya nang hinayang sa ibuhos sa paa ng ating Panginoon Kristo.
Tsaka ano pa yun, luha pa ang pinakano yun. Tsaka buhok. Ito sa alabaster. Ano yan? Kaya mo bang ibigay yung mahalaga sa iyo? Yun, yung Kasi pinaka-the best. alabaster Hindi na mahal sa, the best, eh, no? sa kanila, binabasag talaga Yes. yung isang babae mag-aasawa. Binabasag yun, mahal yung Treasure niya perfume. yun. Napaka-ano. Sabi niya, isang taong sahod para sa isang pabango. Tingnan nyo si Cain, tsaka si Abel. Opo. Both, no? Maganda. Nag-alay. Ano inialay ni Cain? Ano ay inialay ni Abel? Kinalugdan ng Diyos ang alay ni Abel. Kasi inialay niya yung pinaka the best para sa kanya. The best. Diba? So, kaya nga, faith is giving. Diba? Ang pananampalataya, nagbubunso dito ng pagkakaloob. At pag nagkaloob ka, yung pinaka-the best ang ipagkakaloob mo. Jesus Christ. Saka Bishop, sinasabi nga nila, di ba? Pag nagbigay ayon sa Bible, pag nagbigay ayon sa kaloob, ayon sa So, kaloob, hindi ayon sa nagagamit puso yun mo. mula bukal sa puso daw eh. Hindi Pero napipilitan ang lang. tanong, saan ba napupunta yung salita ng Diyos? Sa puso. Kaya sinabi ron ayon sa puso mo. Kasi kung anong nare-restore sa inyo, kasi noong panahon na tinuro na sa aking pagbibigay until kay Jesus eh. Kaso nga lang sila, akala niyo yung pag sinabing puso, ibig sabihin self-decision. Hindi po. Yung heart na, yung puso na sinasabi rin, yung imbakan ng salita ng Diyos. Kung saan, doon tayo kukuha, uhugot, tama ba itong aking pagbibigay? Tama buti ba itong aking ginagawa? Yung mga itinuturo sa atin. Akala nila, pre-choices yun. Hindi. So, mahalaga ang rating, ano? Opo. Kaya nga yan ang laging Kasi sukat tatanong. yun sa kung gaano mo kamahal ang Panginoon, kung gaano mo siya ka-priority talaga sa buhay mo yung pagbibigay. Kasi kung talagang ganun yung puso mo, na ganun kalaki yung puso mo sa Panginoon, o sa gawain ng Lord, magbibigay ka talaga. Sa ang pagbibigay, hindi para kuhaan ka. Ang pagbibigay ay pagtitiwala ng buhay sa Diyos. Yan eh. Pag binigay mo ba ito sa akin, katulad nung sa propeta, di ba? Sabi niya, bigyan mo ng tubig. Mabilis magbigay ng tubig kasi madami. Pero sabi niya, iluto mo yung natitira. Di ba? Hirap ka doon ibigay. Pero pag naibibigay natin yung buhay natin sa pagbibigay, diretso yan. Common na yun. Yes, Ano? okay. Nagiging lifestyle na yun. Nagbibigay, Bishop, yung is, nagbibigay ka dahil mahal mo yung gawain ng Panginoon. At nagbibigay ka dahil wala ka naman meron eh. Yung lahat ng meron ka, hindi mo yan pagmamayari. Galing sa Galing Panginoon. yan sa Panginoon. So, ganun dapat yung maging puso natin na pagdating sa pagkakaloob, dapat May saya sa puso. kasi hindi mo iisipin na magbibigay ako dahil alam ko babalik mo ito. Kundi magbibigay ako dahil alam ko kung ano yung meron ako, hindi ako ang magmamay-ari. Lagi natin tatandaan, we cannot outgive God. Hindi natin kakayang lagpasan. Ibigay mo man ang lahat na nasa iyo. Hindi sa rin sapat yun. Kasi alam naman ng Lord yung needs natin eh. So kapag ganun dapat yung Ibang klase yung pagbibigay na ginawa ng Diyos. No? na wala kang isipin na ay babalik Lord, magbibigay ako dahil babalik mo sa akin. Yung salita bibigay ka dahil Tama talaga ito, Bishop, no? Know how to write. How to rate. rate. Oh, kaya rating, di ba? I-rate mo talaga. Oh. Nasa good ba yan? Nasa better ba yan? Di ba sa family feud, lagi may tanong, rating from 1 to 10. Ganun eh. hindi lang naman sa pagbibigay ng money yun eh. Pagbibigay mo ng time mo, pagbibigay mo ng service mo sa kaibigan. Kung kaya i-rate kaya, halimbawa, no? Sa palagay ninyo, yung rating, ano? Sa palagay ninyo, ang mga Kristiyano ba ay mapagbigay sa gawain ng Panginoon? Kung i-rate kaya? Depende sa tao. Okay, ikaw first. Ikaw nakakaalam Bishop Oo. sa mga kapatiran. So, Ako hindi ko alam. Kasi May yung rating, finances ang mahawak, hindi ako eh. Kasi pag kami may hawak, pag may nakitang bago sa amin, uy, binili na ni Bishop yung yung relo niya, mukhang yung bigay niya. Kaya yung finances talaga naghahawak sa akin. Ako yung nag-check sa finance, hindi ako yung chine-check ng finance.
ganun pag lumalaki ang church. Sabi nga ni Pastor Marlin, mahirap bitawan ang tithes. Yari ka. Pero pag sa Lord, bakit na? Mahirap na bitawan ng ang tithes. Pero pag sa Lord, ibibigay bukas palad, masaya. Sana ganun ang mindset ng Kami lang na. Kung magiging, alam niyo kung magiging tither lang yung mga miyembro, kung magiging tither sa totoo lang, wala, madalang ang tither. Madalang. Diba? Kung magiging tither lang, walang problema ang church. Dito sa amin, kung magiging tither lang, walang problema. Sa amin, Talagang siya abundant. hindi nagtuturo si Pastor ng about tithes sa church. Ang itinuturo niya lang is kung gaano mo kamahal ng Panginoon, ganun yung sukat ng Oo. Panginoon. Mahirap So, kasi ganun, po. hindi kami, Kasi ang sukatan sa New Testament ay cheerful giving, hindi na tithing. so, hindi kami Kaya nagano kung sa tithes. magbibigay ka ng tithes, kasi ikaw ay tither, kinakailangan ang sukatan doon, cheerful giving, hindi yung law. No, hindi yung law na, kasi pag sinunod mong law, hindi mo masusunod, walang nakasunod mo. Kasi ang tithes kasi ang dami niyan sa Old Testament, hindi lang yan 10%. Tsaka ang tithes hindi lang pera. So hindi ko pwedeng i-impose ang tithes sa church namin with cheerful giving. The more you love to give, the more you will give. The less you love God, the less you will give. Ganun lang yung sukatan. Now, kung gusto nyo maghirap ng church, huwag kayo magbigay. Ganun lang yung reversal ko sa kanila. Gusto nyo ba maghirap ang church, huwag kayo magbigay. Ganun lang katalim. Kaya maganda Gusto niyo ba maituro yung kumalat? Melchizedek yan, bless, Opo. tithing. Gusto nyo bang huwag kumalat ang ebanghelyo? Huwag kayo magbigay. May mga ganon. So, kumbaga, ang i-encourage ko sa kanila is to love God more for them to give more than just 10%. Kaya yung mga anak ko na naturuan at saka yung ibang mga they give more than just 10%. Kasi 10%, kahit na lagpasan mo pa yung 10%, kulang yun. Kaya pagdating ng halimbawa may mga needs, mga bless sila eh. Kaya nga yung pagpunta namin sa Taiwan, di ko iniisip na makakapunta ko lang tayo kasi gastos yun. Biglang may nagbibigay sa atin pala ng 20K, sagot nyo na namin lahat yan, huwag nyo na problemahin, mga ganon-ganon. Pagkalooban ng Panginoon, matutuloy ang lakad. Pero pag hindi loob ng Panginoon, may gagamitin sa Lord ng mga tao. Hindi ko akalain, kasi hindi ako nag-i-impose ng anything sa church at saka sa mga anak ko. Mga leaders kasi ng church namin, yung mga anak ko, sila yung operations talaga, etc. Amen. Sila din yung pinagpapala ng Panginoon. Kasi sila cheerful giver. Nagugulat niya ako sa kanila, hindi ko akalain na gano'n. Sobrang natuto sila kung paano yung faith talaga sa Lord. Kung paano yung pagmamahal. Hindi So sila, kung gusto nyo i-apply yung tithing, hindi ko siya in-apply kasi hindi siya teaching talaga. Hindi siya full-blooded teaching ng New Testament. Gusto nyo i-apply yung tithing, ang bigyan nyo ng emphasis yung cheerful giving. Kasi napapalo dyan ng Israel. Dyan napalo ng hustong Israel. Nasumpa pa nga sa Malakay kasi hindi sila cheerful giving sa tithing nila. Kaya nga, tithing is not giving, it's paying. It's like tax. Tax kasi ang tithing eh. Kasi theocratic ang law ng Old Testament eh. Oo. So, ang batas doon ng tax nila is tithing. Yun ang pinaka-tax. O kita mo, merong dito, Bishop, pasend po ang Gcash mo mamaya. wow! Diba? Diba? Kaya, So, encourage natin yung cheerful giving kasi yun talaga yung tinuro ni Christ. At once sa Mas maganda siguro kung magta-tithes ka, tinutupad mo na yung Old Testament, tapos tinutupad mo pa yung New Testament kasi cheerful ka nagta-tithes. Hindi kasi tinuro sa akin sa baptist yan mula nung lumaki ako, mula bata ako hanggang lumaki. Basta mag-tithes ka sa ayaw mo sa gusto. Natutunan ko paglaki ko, dapat pala cheerful giver ako. Dapat pala yun ang ma-inculcate sa akin para maluwag ako magbigay. Maluwag. Kaya si Pastor lagi nagagalit. Lagi nagagalit. Ang liit ng tithes natin. Mamamalo yan sa preaching. Gagamitin yung preaching para sermonan kami. Mga member.
tuturo pa yung envelope doon, yung box, yung envelope doon. Ayan, sino dyan ang laging walang laman? Pagdating ng giving, meron dyan mga hindi tinatanggal ng mga, kasi naka-envelope yun. Kalagay doon sa... Yung mga churches kasi na may pangalan. Napoprostrate sila kasi hindi nila na ituturo yung cheerful giving, na ituturo lang yung obligasyon natin sa church. So dapat cheerful giving, emphasize natin, makita niyo. Saka yung pagmamahal sa Lord, doon susukatin yung lahat ng gagawin natin. Yung time, yung service mo, hindi lang sa pera. Kasi parang na-emphasize yung sa giving, pera lang, 10%, gano'n. Pero hindi natin napapansin na dapat everything na meron tayo, yung time natin, yung life natin. Alam mo yun, dapat yun yung matutunan natin na pag sobrang mahal mo ang Panginoon, sobrang lahat ibibigay mo sa Kanya. Wala kang ititirang baka yung time mo, papriority mo si Lord, yung ano natin, lahat ng service natin, hindi natin iniisip na ginagawa ko to sa tao, ginagawa ko kay Bishop to, dahil si Bishop ay lingkod ng Diyos, dapat siya yung paglingkuran ko ng ano. Parang hindi gano'n, yung parang naging people pleaser tayo. Hindi tayo talagang yung lahat ng puso natin ay kay God, lahat ng gagawin natin kay God, para wala tayong iisipin na dapat may utang na loob ito, dapat may matanggap ako ganito, dapat ito pansinin ako nito. Kasi ganun yung mentalidad ng maraming Kristiyano na parang gagawin lang nila ito because of the leaders, para mapansin. Pero hindi natin, nakakaligtaan natin na yung dapat ng lahat ng gagawin natin, lahat ng isipin natin para kay Lord. Para hindi tayo mag-frustrate sa Christian life natin. Kundi, i-enjoy mo lang. I-enjoy lang natin yung lahat ng ginagawa natin. Dahil because mahal natin si Lord at because ganun yung relationship natin kay God. Kaya masaya mong gagawin ano man yung prosesong pagdadaanan. So kayang-kaya ng Diyos na paangatin ang buhay natin. Kayang-kaya ng Diyos na paginhawahin ang buhay natin, pagaanin ang buhay natin. So pag gumagaan na ba ang buhay natin, kapag yumayaman na tayo, like for example, di ba, we can raise our standard of living. Can we raise our standard of living? Tapos yung taong sakop mo, halimbawa, tayo si Bishop, ganun yung ano, yung magagaya ba ng mga taong nasa hawak mo? Kasi kung ano yung binubuo sa'yo ng Lord, i-flow niya sa lahat ng taong nandiyan sa ano. May tinatanong. Okay, so meron kasing ano, di ba? Parang yung kaisipan na ang mga Kristiyano walang karapatang magsaya, walang karapatang guminhawa ang buhay. Meron po tayong karapatan, no? Sabi nga ng quotation, we can raise our standard of living. But at the same time, no, be sure yung standard of giving mo, take note, standard of giving ay nagre-raise up din. Ang problema, pinataas na, pinaganda na ng Lord ang buhay nila, pero yung standard of giving, makunat pa rin. Di ba? Dapat kaakibat noon. Paggaang ng buhay, magaang din ang kamay sa pagbibigay. Standard of living. Standard of giving. Nag-ano sila, parehong umaangat. Hindi na iiwanan. Nangabuhay mo Tapos yung giving mo, yung old style pa rin yung pagbibigay. Nakafix pa rin sa Oo. May mga ganyang Kristiyano, sa totoo lang, pinaginhawa na, gumanda na ng buhay. Pero pagdating sa giving, ayun nga, tikom pa rin ang palad. So, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi, maano sa'yo, may stagnant sa'yo yung parang yung Dead Sea, di ba? Kaya naging naging asin. Yung Dead Sea. Hindi na dumadaloy. Kaya kung gusto natin dumaloy ang grasya mula sa Panginoon at tuloy-tuloy ang daloy, be a giver. Amen? Huwag kang manghinayang na maging daluyan ang pagpapala. Amen? Okay, so ano natin? Know how to rate yung mga various tasks na ito.
rate natin. Ano ba itong gagawin ko? My will, their will, or God's will? Diba? Kung ang gagawin mo ay will mo lang, pero hindi naman God's will, diba? Hindi natin gagawin. Pero yun nga, inuulit ko, sa kabila ng alam natin yun, pero ang ginagawa pa rin, yung will ng tao. Yung personal will. To the point na ma-violate natin ang will ng Lord. Diba? Oh, their will. Isa yung tao ang siyang nasusunod na lang sa'yo, di ba? Yung gusto ng tao. Oh, halimbawa, meron kang boyfriend. Oh, pag hindi ka sumama sa akin mamaya, makipag-date ka sa akin sa Sogo Hotel, break na tayo. Di ba may mga ganun, di ba? Oh. Adi, mahal na mahal mo. Sumama ka. Is it the will of God? Oh, na-violate ang will ng Lord. Ang sinunod mo, yung will ng tao. Oh. Bawa, barkada. Diba? Oh. Pare, ang galing, simpa. Mamaya, inom tayo, ha? Yayain ka. Di ba? Oh, sumunod ka sa kanya. Their will. Yeah. Kaya lagi natin i-rate. Ako po, nung ako po yung binata, founder ako ng fraternity. Sa Balintawak. Dami akong barkada dyan. So, nag-asawa na ako. Tapos later on, nakakilala ko sa Panginoon. Niyayaya ko sila. Nung nakakilala na ako. Nung una, hindi pa ako nakakilala. Niyayaya ko. Puntahan. Pag uwi noon, yung kalsadang Pantay, lubak-lubak na. Tiyak yun. Talagang magkakanda, tumba-tumba na sila sa kalsada bago makauwi. Nung nakakilala ko kay Lord, invite ko pa rin. Ang nilalatag ko na soft drinks, kape. Pinapakain ko ng todo-todo. Inaantay ako magbukas ng Ginebra San Miguel o kaya wala na binubuksan ganun. So, tapos 2 beses uli. Invite uli. Punta sila. Kasi walang una, wala. Pangalawa, wala pa rin. Sumunod, hindi na ako pinuntahan. Kasi, ang inaasahan nila, pagpunta rito, pag uwi nila, senglot sila. Mga lasing sila. Dahil ayaw na magpunta, sabi ko, mas gugustuhin ko na mabigyan ng kapurihan ng Panginoon kaysa kayo ang mabigyan ng kasiyahan. That is my purpose Kaya ko uli na-invite, sharing the Word of God. Kasi nagsishare na ako ng Word of God Di ba? Hindi yung tao ang ma-please. Hindi yung tao ang Kung ayaw nyo, basta ako, sa sarili ko, nagawa ko ang dapat kong gawin sa inyo, ibahagi ko mabuting balita, tinanggihan ninyo, kayo na ang bahala sa buhay ninyo. Amen? So, God's will tayo. Ito yung anak ko, Bishop, founder din siya ng Taubang. Taugama. Kailan? Anong taon? Sa Balintawak Yung panganay ko. Ilang beses ako napaaway dyan, sa Balintawak. Ilang beses ako nakapagbubugan dyan. Nung kabinataan ko. Yung buho ko kasi noon, kulot ito Kulot ito yung kinky, para Michael Jackson. Retro pala buho. Buho. Kaya ito, meron ako tatako. Zeta Epsilon Alpha Lambda. Yay. Pero, talagang biyaya ng Panginoon. Kaya mamimili ka. Sino gusto mo mapapurihan? Siyempre, talagang papurihan natin ang Panginoon sa buhay natin. Maging testimony. Tayo na tinawag ka na. Okay, letter G. Be sure to plan for times of rest and recreation. Yan. Magplano rin, Rest and recreation. Pahinga. Saka libang-libang din, di ba?
pagka may time, no? Kaya kita nyo, no? Sarap ng pahinga natin sa tayo na, no? 8 days. Diba? Talagang, ano, air continue pa. Hindi air condition, air continue. Mas malamig sa labas. Okay, Roman number 7. Tama ba? What are some obstacles that must be overcome in the area of time management? And obstacles, pag-usapan natin. Yung mga hadlang para sa tinatawag na time management. So, motivational problems. Letter A. Ang una po yung tinatawag na laziness. Laziness. Sabi nga, lazy people are always tired. Diba? Yun pala, no? Lazy people are always tired. Di ba? Di baling tamad, wag lang pagod, no? Kala ko yun, pag tamad ka. Kaya, sabi ng Proverbs chapter 6, tingnan mo yung langgam, ikaw taong ubod, tamad. Pamumuhay niya ipagmasdan mo at nang ikaw ay mamulat. Tamad, no? Mga tamad, ano? Laging pagod. Proverbs chapter 6, verse 6 hanggang... Proverbs chapter 6. Go to the ants, sabi nga. Ano. May lesson from the ants eh. Chapter 6. Diba? Verse 8. Chapter 6, verse 6 ng Proverbs. 6. Another one, lazy people always follow the path of least resistance. Yung mga lazy people daw, ano, laging sinusundan yung daan na walang kahirap, walang hirap. Walang effort, di ba? Lack of effort. Yun pala yung ano yun, no? Kaya gusto nila yung magagaang. Lazy people have trouble doing the hard thing. Trouble doing the hard thing. That is lazy people. Ayaw nang Hirap yan. ayaw mag-sacrifice. So, kaya always remember mga kapatid, ang Diyos hindi makikipag-partner sa mga tamad. Hindi ka pinapakain. Di ba? Biblical eh. Huwag pakainin ang mga tamad. Di ba? Kaya ang mga masisipag may kusang palo. Yung hindi mo na uutusan, magkukusa na. Di ba? Ang sarap i-bless yung mga may kusa eh, no? No one ever climbed a hill by just looking at it. No one ever climbed a hill by just looking at it. Diba? Gusto kong maging. Diba? Pero hanggang gusto mo lang maging, wala ka namang hakbang. Walang effort. Diba? Walang sacrifice. Kaya nga lagi ko sinasabi, pagka walang sacrifice, walang sack of rice. Sacrifice muna bago sack of rice, di ba? No, more sacrifice, more sack of rice. Okay, ito mo, no? Yan ang motivational. Ano pa? Procrastination. Ano sa Tagalog itong procrastination? Tsaka na lang, mamaya na habi. Better luck next time. So, the main thing that comes to him who waits is regret for having waited. The main thing that comes to him who waits is regret for having waited. Amen? So, si Juan Tamad, di ba? Naantay niya bumagsak sa kanya yung ano. Bumagsak yung bunga. Eh, kailan babagsak yan? Maunahan ka ng ibon. Babagsak sa ano mo, yung tae ng ibon. Lalo pag hinog yung bayabas, taas.
Kaya nga, di ba sabi ng Bible tingnan niyo yung mga ibon sa parang. Hindi naman sila nagtatanim. Di ba? Pero pinapakain siya ng ating Ama sa Langit. Ano ano ginagawa ng ibon? Hinahantay niya ba dumating sa kanya yung pagkain? Lumilipad ang ibon. Di ba? Naghahanap ng makakain. Dahil naghanap, may nasumpungan. Nakakita ng bayabas. Kaya kita niya yung mga bayabas sa parang, hindi na tinatanim yun. Ang nagtatanim nun, ibon. Bakit ang daming bayabas sa bukid, sa bundok? Kasi yung nalalaglag ng Yun. Yung nalaglag nila, na tinuka doon sa mga ibon, sa bayabas, sa bayabasan. Sa kabila, may bayabas na naman. Yun na naman pala magtanim yung mga ibon, marami. Kaya nung nagpunta kami doon sa, di ba, third floor doon sa bundok, Puro bayabas. daming bayabas. Pag dami namin nakuha, mayroon na Okay, so don't postpone reading the handwriting on the wall until you have your back to it. Procrastinators slogan. I am going to get organized tomorrow. Yun, di ba? Sige, di ba mahilig magpabukas? Yung pwede mong gawin ngayon pagpapagbubukas mo. Saka na lang. Yeah, mamaya na habit, tsaka na lang, tomorrow. Wait lang. So, hanggang bandang huli, nagahol-gahol na. Marami pong ganun. Gawin na ng utang. Procrastinators focus on how unfair life is and how bad they have it. Ano daw po yung focus ng mga procrastinator? Yung how unfair life is. Yun ang kanilang ano. And how bad they have it. Ibang Procrastination. titignan mo yung sarili mo. Lord, unfair. Kristiyano naman ako. Bakit? Mahirap ako. Yan nga, ganon. Bakit sila mayaman? Ano yun? Yun ang may problema. Si Lord? Pwede ba isisi kay Lord? Minsan nga, may mga Kristiyano mas tamad kaysa sa hindi Kristiyano. Di ba? Kailangan na hardworking. Kailangan, hindi darating ang pagkain. Madalang. Kung meron man dumating, blessing talaga yun. Kailangan mong maghanap, kailangan mong humakbang, kailangan mong gumalaw, kailangan mong kumilos. Di ba? Para mabuhay ka, para ano ka. Ganoon. Yung mga ibon. Sa parte ng ibon, hindi darating ang pagkain sa kanila. Maliba kung may nanay sila na magdadala ng anong tawag doon, yung bulate. Di ba? So, mayroong lesson sa atin. Yung eagle po, tinitrain niya yung mga pinakay na yung parang first po niya, ililipad niya, ilalaglag niya. Tinitrain, totoo po yun. Hanggang sa maging, na po yung feather po nila, na sila na po, yung kusang lilipad. Ginagawa niya, tama yun. Ang taas-taas nun, kusa niyang inaano yun, tinutulak yun para malaglag doon sa pugad. So, siyempre malalaglag. Ngayon, pagka kumampa, hindi pa rin kaya, sasagipin niya. Pero, yun nga, habang ginagawa niya yung mga bagay na yun, later on, kumakampay yung
nakakaya na mag-isa. Diba? Pagka nakita niya ng kaya na mag-isa, pababayaan na siya lumipad. Masanay na siya. Hindi natin po pwedeng iasa sa iba yung buhay natin. Personal yan. Amen? Gusto natin kuminhawa. Malaking factor po yan. Procrastinators focus on how unfair life is and how bad they hate it. Oh. Yun ang tinutukoy nila no? Procrastinators always have someone to blame for why things are not done. Ano mga procrastinators? Lagi raw naghahanap ng masisisi kung bakit nagkakaganito ang kanyang buhay. Kasi tatay ko yung pinag-aral. Yung mga ganon. Yung pala, pinag-aaral ka, nakwatsa ka. Sa halip na nag-aaral ka, nagbibilyard ka. Mga ganon No farmer ever plowed a field by turning it over in his mind. No farmer ever plowed a field. Di ba? Kaya kasabi, pagka kayo, nag-aararo, huwag kang lilingon ng lingon. Diretso. Oo. Merong, kailangan mong matapos yun. Maararo mo yung hilera na yun. Tapos babalik ka na naman saan? Hilera na naman. So, ganyan po. Maging, di ba? Luke 9:23. Sabi ng Luke 9:23. Ano nakasulat? At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni lumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang puso at sumunod sa akin. Tapos sabi na, yun nga, sabi, if anyone wishes to come after me, he must deny himself. Take up his cross daily and follow me. Verse 24, for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. Oh, di ba? Sino mang mawala ng buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit ito. Di ba? Sabi niya. At sino mang magnais na iligtas ang kanyang buhay, mawawala nito. Tapos sabi ng 25, for what is a man profited if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. Amen. For what shall it profited a man if he gains the whole world but lost his own soul? Amen. Nakamtan mo man ang mundo. Nasa iyo na lahat ng kayamanan sa mundo. Ikaw na pinakamayaman sa mundo. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. O, di ba? O. Dami mong korupsyon, ang dami mong ano. Di ba? Sira naman ang integridad mo. O, yun. Okay, procrastination. Another one, overactivity. Overactivity. Lahat ng meetings pinupuntahan. Diba? Hindi ka marunong mamili, hindi ka marunong umayaw. So, kaya hanap tayo. Tingnan natin yung mga pagka yung mga meetings na yan, wala namang kwenta. Wala kang mapapala. Diba? We all have time for the will of God in our life.
if you are involved in more activity, then you have real time for you, you need to evaluate all that you are doing and narrow your focus to God's will for you in this season of your life. Oh, di ba? Lahat daw tayo, no? We all have time for the will of God in our life. Siyempre, Christian tayo, no? Kaya napakahalaga. Tingnan niyo po sa ating yung problem, evidence problem, solution to the problem. Manual natin. Anong problema number 1? Laziness. Ebidensya na meron kang laziness. Careless mistakes. Taking naps often. Ano yan? Taking naps often. Ano ibig sabihin? Ha? Laging tulog? Lagi nakahiga? Lagi nakahiga? Hindi po, Bishop. Pag saan siya nasandal yun, nakatulog siya. Yung gano'n, masandal ka lang, ano? Tulog. Ang tulog. Hilig ba tulog? Idle character. No? Ano pa? Over-socializing. Diba? Diba? Puro kasiyahan yan, no? Yan po yung mga evidence yan, palatandaan. Taking the easy way. Ano pa? Daydreaming. Ano yung daydreaming? Nangangarap. Ng gising. Nanaginip. Nangangarap ng gising. Nagginip pero. Ito pa, evidence yan. Failure to listen carefully to instructions. Yung hindi man makinig ng payo. Diba? Bypassing chain of command. Naku. Utusan ka, tapos ipapasok mo. Pinapasa. Ay, iba, inuutosan, bili ka suka. Pagbatag, toyo ang dala eh. Pag kuya Diba? siya, pag inutusan Bypass. mo si kuya, sasabihin to sa mas nakakabata, bili ka daw ng suka. Pero siya yung inususan. Pero Solution to the problem. Be diligent in pursuits. That is the diligent in pursuits. Acknowledge your accountability. Diba? Kilalanin mo, meron kang accountability. Accountability for yourself, kung ano magiging buhay mo, accountability before God. Diba? Accountable tayo sa buhay natin, sa pamilya natin, accountable tayo. Amen? Kaya nga sa 1 Timothy 5, makita natin, kung ikaw mananampalataya, and yet hindi mo kayang i-provide na pangangailangan ng iyong sambahayan, you are worse than an unbeliever. Sinabi ng Bible. Okay, procrastination. Evidence of problem. Putting off large projects. Putting off large projects. Pagbabaliwala o hindi pag-grab. No? Yun, binibigyan ka na, no? Opportunity, no? Anong mga pwedeng dahilan nun? Ang hirap. baka hindi Tatakot. Tatakot siya, baka mag-fail siya. Mag-fail, Wala siyang tiwala sa sarili. Yun. Giving lots of excuses. Tapos na. Pagod ako. Daming mga dahilan. Hindi kaya. Di ba? marami akong gagawin eh. Pero wala pa nagagawa. Yes. Justifying self with good works. Di ba? Parating siya yung tama. Justifying yung self with good works. Preoccupation with personal difficulties.
preoccupation with personal difficulties. Preoccupied. Maraming gawa. Wala pa man. Ano, yung walang tiwala sa sarili. Kasi alam niyo yung ating talent, yung ating kakayanan, na ano yung pwedeng mag-exceed, parang goma. Kaya kailangan talaga meron ka rin tinatawag na tiwala sa sarili mo. Yung akala mo na hindi mo kaya, subukan mong gawin, magagawa. Pwede pala. Sinusubukan yan. At pagka nasubukan mo na, tuloy-tuloy na yun. Amen? Parang katulad, Bishop, ng pencil ng walang tasa. Hindi siya magagamit kung hindi mo siya tatasahan. Yeah, totoo. Hindi naman lahat nag-i-start na alam na agad. Practice makes perfect nga di ba? Pag hindi, edi iba naman. Solution to the problem. Honest with yourself. No? Acknowledge your weakness. Amen? Maging tapat ka sa sarili mo. Overactivity, problema. Saying yes in everything. Wala. Hindi makatanggi. Saying yes in everything. Hindi ka makatanggi. Hindi marunong magsabi. Di ba? Bawat paanyaya. Yes. Di ba? Meron bang hindi ka ba, mahirap pa magsabi ng no? Minsan. Mahirap. Depende. Direct na no? Meron ba tayong sinabihan no? Na ayaw mo? O madalas sinasabi natin, titignan ko. I'll try my best. Pero sa utak mo, no. Hindi mga ganun, di ba? Opo. Kaya, pinapaasa mo pa. Hindi mo pwedeng yes. Kung yes, no, o kung no. Hindi siya ma-disappoint. Kasi po, sige, I'll try my tingnan best. ko, pero hindi naman pa rin. No, may mga ganun na. Nasa mindset mo, negative to. Pero hindi ka nagko-conclude ka agad o nagbibigay ng talagang Okay, so yun pala, no? Underestimating time needed. Never delegating responsibility. Overactivity. Yung bang Tiwala sa inyo. parang ikaw na lahat. No? Inako mo na. Inako mo na lahat. Ikaw na ang preacher, ikaw pa ang opening prayer, ikaw pa ang mag-ano ng offering. Di ba? Ikaw pa kakanta, ikaw. Ito na rin tutugtog. Solo flight ministry, di ba? Kaya, yun ba wala kang tiwala? Kailangan i-delegate mo. Ako din-delegate ko Maliban na lang yung mga major activities sa church. Major akin. Ako na lang gumagawa. Ang good At kaya ko leader gagawin dapat ko yan. Marunong mag-leader. Ang good leader dapat Mahirap pa ako pahahayo, ako pa magbubukas ng mga Bible study sa labas. Di ba? So, naka-delegates na yun. Yan po. Okay. Di ba si Moses, yun ang problema niya noong una? Lahat siya Kaya, nataranta sa kanya yung biyanan niya Oy, ano pinaggagawa mo dyan? Pinapagod mo yung sarili mo, pinapagod mo pa yung taong bayan, pinahirapan mo sila, habang ng pila. Ikaw lang mag-isa. Delegate mo yan. Yun ang nga. Delegation. Okay, constant mental and physical fatigue. Overactivity, di ba? Kaya, hirap ang utak, hirap ang katawan. Kaya pala high blood. Kaya, di ba? Siyempre, ikaw rin mag-iisip, magpaplano, o paggagawa. Okay, solution. Be realistic about capabilities. Amen? Be realistic. Limitado ka lang. Di ba? Kaya sabi, two is better than one Mas marami nagagawa. Acknowledge your limitations.
Kanina sa procrastination, ano dapat i-acknowledge? Your weakness. Sa laziness, ano dapat i-acknowledge? Accountability. Amen? Kaya nga, sabi nga ni Ed Lapis hindi mo kasalanan, ipinanganak kang mahirap. Ang kasalanan mo, pag namatay ka pa rin mahirap. Pag kinamatayan mo, pagiging mahirap. Kasalanan mo na yun. Kasi ang Diyos nagbigay ng kalawak-lawak na opportunity for you. Diba? Gamitin mo yan. Binigyan ka ng talento, binigyan ka ng wisdom. Diba? Actually, madalas nagagamit natin yung talent natin for you to excel. Kung ano yung talent meron ka, yung nagagamitin for you to excel. Amen? Manny Pacquiao, boxing. Diba? Si Alex Ayala, yung Tennis. si Efren Bata Reyes, billiard. Diba? So, yun ba, talent, boses. Si Paing. Kakaiba doon ka, may kanya-kanyang field. So, kaya si Solomon, hindi niya hiningi yung kayamanan. Diba? O may pabagsak yung mga kaaway. Hiningi niya, wisdom, karunungan. Nung hiningi ang wisdom, pakis din yun Doon ka na pagiginhawahin ng Panginoon. Amen? Okay, letter B. Structural problems. Yung una, yung laziness ito, tama ba? No priorities. Wala pala siyang priority. Evidence of problem, indecision, aimlessness, emotional choices, driven by circumstances, easily distracted, wasted time. Solution to the problem: establish meaningful priorities in relation to God, number 1. Second, family. Third, vocation. Fourth, ministry, social life. Amen? So, in connection to vocation, di ba? Hindi pwede mawala Hello po. Oh. Ay, sa kami, pinag-grab na lang ako ni Jessica, doon na kami magkita sa SM. Kasi sobrang late na kami. Sige, ingat kayo. So, andyan pa rin, Yung 5 na yon. Sumunod po, no goals. Yung mga walang goal. Ang problema, evidence of problem, no motivation. Wala nagmo-motivate Wala mo-motivate. Wala kang goal Diba? No sense of direction. Mahalaga ang goal. No sense of accomplishment. Wasted time. Puro wasted time, Solution. Establish reasonable goals. Diba? Halimbawa, 5 years from now, ano ang yung goal? 5 years from now. Dapat meron kang goal. Ano gusto mangyari sa buhay mo? 5 taon mula ngayon. 10 years from now. Kasi kung ano yung goal mo, kung ano yung vision mo, pangitain. Bawat minuto, bawat araw, bawat linggo, may kinalaman sa goal. Hindi kayo uupo dyan na walang goal. Anong goal ninyo? Diba? For that day, for that week, for that year. Merong diba? Merong sapat na panahon. Sa araw na yon, sa linggo, sa buong taon. Kaya may planning. Ang tao magpaplano, ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan sa mga plano. Amen. Based on the goals for your life, for your church, for your family, di ba? For your work. Gusto mo maging foreman. Di ba?
No organization, another problem. Yeah. Lack of procedure in routine matters. Frustration in transition. Inefficiency. Wasted time. So, solution, establish methods, weekly schedule, list, may sulat, lista ninyo, appointment book, may appointment book kayo, filing system, routine procedures, additional thoughts. A person going nowhere can be sure of reaching his destination. A person going nowhere can be sure of reaching his destination. Pangalawa, it is easy to shoot first and draw the circle afterward. Parang si Jack at saka si Jill. Anong ginagawa ni Jill? Gagawin niya, may dart siya, titira niya. Kung saan tumama, lalagay niya bullseye. Shoot first and then Mindset. Oo. Kaya, bawat tira, lalagyan niya lang ng bullseye yun. Si Jack naman, maglalagay muna siya ng target area. Tsaka niya tutudlain. Di ba? Ganon, may target area tayo. Meron tayong gusto marating. Sa araw-araw na ginagawa mo, patungo doon, patungkol doon sa target area mo na yun. Amen? Oh. Yan. What do you do when you have nothing to do? Reveals who you are. Good afternoon, sir. Good morning. What do you do when you have nothing to do? Reveals who you are. Tagalog, ano yung ginagawa mo kung wala kang ginagawa? Anong ginagawa mo kung parang no? Anong ginagawa mo when you have nothing to do? Kung wala kang magawa. No, anong ginagawa mo kung wala kang magawa? Reveals who you are. Di ba? Okay, closing illustration. The big rocks of life. Maganda ito, the big rocks of life. There is the story of a college professor who was trying to teach his class of high-powered achievers something about priorities. He pulled out a 1-gallon, wide mouth, maluwag yung bibig, wide mouth jar, and set it on a table in front of him. And of course, the students, nilagay sa table, malaking jar, na mayroong maluwag na bunganga, no? Then, he produced about a dozen piece-sized rocks and carefully placed them one at a time into the jar. Anong ginawa? Nilagyan ng mga maliliit na bato. Nilagay doon sa loob. Dahan-dahan. When it was filled to the top, no more rocks would fit inside. He asked, is this jar full? Anong tanong niya sa mga estudyante? Puno daw po yung jar. Puno na ba yung jar? Everyone in the class said, yes. Pero, gawin natin. Really? Puno na nga ba talaga? He said, reaching under the table and pulling out a bucket of gravel. Then he dumped some gravel in and shook the jar, causing pieces of gravel to work themselves down into the space between the big rocks. Then he smiled and asked the group once more, is it the jar full? But this time, the class was onto him, probably not.
And one of them answered, "Good," he replied. He then reached under the table and brought out a bucket of sand. He started dumping the sand in, and it went into the spaces between the rocks and the gravel. So, once more, he asked the question, "Is the jar full?" "No," shouted the class. Once again, he said, "Good." Then he grabbed a pitcher of water and began to pour it in until the jar was filled to the brim. Then he looked at the class and asked, "What is the point of this illustration?" Kayo po, what is the point of this illustration? Ano yung point? Tayo ay kumbaga patuloy-patuloy na. Yung learning hindi talaga. Tuloy ang learning. Alam mo na lahat. Yung Oo, pero meron pa may dadating sa iyo. Ano pa? Tulad ng jar na may malalaking stone muna yung unang nilagay niya, tapos kala mo mga estudyante ko. Hindi nila alam na meron pa mga spaces na pwedeng lagyan. Kahit anong kain mo, hindi ka mabubusog, hindi ka minom ng tubig. Baka akala mo lang, Kasi alam mo na water yung lahat. plus doon eh, di ba? Parang sinasabi dyan, Ano? Sige, Pastor. hanggat mayroon tayong Buhay. hindi pa natin na-abil or nakukuha, patuloy tayong mapupunuan yung sarili. No, anybody? Hanggat may buhay di siya. Hanggat may buhay. Sige lang, Tuloy-tuloy lang. Continue. Kasi yung Continuous water, life. Ano pa? Based sa pinag-aaralan natin ngayon. Ayan, sige. Based sa pinag-aralan. Sige po. Kahit sobrang dami ng schedule natin, may bakante at bakante pa rin. Okay, pwede. Ano pa? ano po, based dun sa time ulit, hanggat may buhay ka, patuloy lang yung gagawin mo para sa Panginoon. Kasi siya yung mag-fulfill sa lahat. Okay. Na kapag ka, wala ka na, tapos na yung panahon mo, yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon, kukunin ka na niya. Tapos na. Full na. Regarding sa pinag-aralan natin, prioritize your priorities. Anong mga pasok? Di ba sabi sa kwento, yung professor naglagay ng jar sa harapan ng mga estudyante. Pagkatapos, ang una niyang ginawa, kumuha siya ng malalaking tipak na bato. Nilagay niya sa sa isa, daan-daan sa jar na yun, hanggang mapuno. So, tinanong niya, puno na ba? Sabi nung una, puno na po. Pero anong kinuha niya sumunod? Maliliit na graba. At saka niya inilagay naman, tapos siguro inuga pa. Sumiksik, pumasok sa ilalim. Kasi malalaking tipak yung una eh. Di ba? And then, the next, tinanong niya, is it the jar full? Parang nakaisip na yung mga estudyante. No, not yet. So, pinakita niya, tama kayo, kuha ng buhangin. Nilagay na naman sa ibabaw. Sumiksik na naman, pumasok. Diba? So, later on, tubig na yung huli. Ngayon, ano lesson? Proper priorities in life. Kasi kapag inuna yung tubig, aapaw eh. No, yun. Pag inunan mo yung tubig, aapaw agad. Pag inunan mo yung mga buhangin, may lalagay pa ba yung malalaking bato? Hindi na. Pag inunan mo yung graba, Malalagay mo pero mapupunta. Oo. Ano dapat inuuna? Yung malalaking bahagi. Diba?
Para maisingit naman yung mas maliliit ng konti sa kanya hanggang yung pinakamaliit. Ang problema, inuuna natin maliit. Maganda ka na. Kailangan malaki. Di ba? Kaya yung mga big event ng buhay natin, yun ang dapat natin unahin. Big event. Yeah. Di ba? Oh. Sabi nga, one eager student raised his hand and said, "The point is, no matter how full your schedule is, if you try hard enough, you can always fit some more things into it." No, the speaker said. That is not the point. Ito po. The truth, this illustration teaches us, if you don't put the big rocks in first, you'll never get them in at all. Blanco ba yun? Oh. If, sulat nyo, you don't put the big rocks in first, if you don't put the big rocks in first, you'll never get them in at all. Amen? So, ibig sabihin, unahin natin yung dapat nating iprioridad. Yung mahalaga. Pahalagahan ang mahalaga. Diba? Yung maliliit na bagay, secondary na lang yan. Diba? Paningin sa mga schedule natin. Kaya sipatin natin, alin bang mahalaga? Unahin natin yun. Yun ang ilagay natin sa mga schedule natin. Nawa niya? Amen. So, are you full? You will never get them. Ulitin ko, ano yan? If you don't put the big rocks in first, you will never get them in at all. Halimbawa, inuuna mo yung tubig, di wala ka na may lalagay. Hinuli ang tubig. Hinuli yung, pangalawa sa huli yung maliliit, yung mga buhangin, para sumiksik na lang. Di ba? Okay, that's all. Thank you for your time. So, sunod natin next, gusto niyo ito, prosperity and success. Yan. Thank you po sa mga nasa online. No? Pastor Leonardo Darilay, Pastora Dolores Rubio, Pastor Romel Valerio, Pastor Rene, no, nasa Leyte ka ngayon? Pastor Teodoro Gatioan, Pastor Marlene. Mamaya ko sa inyo yung Gcash ko. Ayun ba ba? Ayun. Okay, let's pray. Di manalangin. Pastor Edwin. Kaya manalangin. Maraming salamat aming Diyos sa aming mga napag-aralan, napag-usapan. Ikaw dakilang Diyos ang siyang patuloy na mag-adil sa amin ng karunungan, na may apply namin ito sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming churches. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa amin lahat ngayong araw nito, kay Bishop at sa bawat isang nandito ngayon. Ikaw ang aming tinataas. Ang iyong pag-iingat, Panginoon, ang siyang sumaamin nawa sa aming pag-uwi. Ka na bilang Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. yung